Purihin ang Panginoon. Tunay ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ay nanatiling mabuti. You are blessed, kapatid, na nandito ka. Pinagpala tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Binigyan natin ng priority at inuna natin ang Diyos. Salamat sa umaga pong ito. Salamat for another opportunity na makapag-share ng salita ng Panginoon. Nawa ang bawat isa sa atin ay bukas ang ating mga puso sa mensahe ng Panginoon. Ang aking mensahe ay matatagpuan, ang mensahe ng Diyos na aking isi-share ay matatagpuan po sa Genesis 12 verse 1 hanggang 3. Verse 1, sabi ni Yahweh kay Abram, iwan mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at inapo, at gagawin ko silang malaking bansa. Pagpapalain ko at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay maging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinagpala ng Lord ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo, hiling po tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo sa patuloy natin na pakikinig ng salita ng Diyos. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Thank you, Lord God, for another opportunity, Panginoon, na kami ay sama-sama, Lord God, na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, alam po namin nandito ka sa aming kalagitnaan. We acknowledge your holy presence in our midst, Panginoon. Malaya kang kumilos, banal na Espiritu, tulungan mo kami na maunawaan po namin ang lahat na aming mapapakinggan. Maisapuso ito, magkaroon po kami, Panginoon, ng pagnanais na tumugon, Panginoon, sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. Patuloy niyo pong gamitin ang buhay ko maging daluyan ng iyong pagpapala. Let your anointing be upon me, Panginoon. Inaamin ko, Lord God, wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon, sa buhay ko. Salamat po, Panginoon. Bless your words. Mangusap ka in your own special way. Sa iyo ang lahat na kapurihan. In Jesus' name, amen. Okay. Pinili ng Diyos si Abraham na maging pundasyon sa isang bagong katauhan. Kung ating babalikan yung naunang chapter ng Genesis, nilipol ng Diyos ang buong mundo. Lahat na may buhay namatay sa pamamagitan ng baha. Kababaha lang natin. Di ba? Napakahirap pag ikaw ay nalubog sa baha. Dahil sa kasalanan ng mga tao nung unang panahon, pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng baha. At ang naiwan lang na iniligtas ng Diyos ay ang pamilya ni Noah at yung mga hayop na kasama nila sa arko. So, ibig sabihin, lahat na may buhay ay namatay pera doon sa pamilya ni Noah. Kaya, nagmula ang panibagong lahi sa pamilya ni Noah at dumating ito si Abraham at tinawag siya ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang pagtawag? Dahil si Abraham ay tinawag ng Diyos sa isang misyon, sa isang layunin. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtawag? Pagtawag
pagpapatawag ng Diyos sa atin. Tinutukoy nito ang isang utos tungo sa isang bagong uri ng pamumuhay. Bagong pananagutan, isang mahabang gawain. Sa pagtawag ng Diyos kay Abraham, may iba't ibang sangkap ng kanyang pagkatawag. Sabi sa verse 1, iwan mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak. So ang ibig sabihin, ang unang sangkap ng pagkatawag ng Diyos kay Abraham na pwede din natin i-apply sa ating sariling pagkatawag ay mayroon tayong dapat iwanan. May iiwanan tayo. Ano ang mga halimbawa na pumipigil sa atin para tayo ay sumunod sa pagtawag ng Diyos? Isa dito ay yung familiar sa atin, yung comfort zone. Minsan, ayaw natin na tumugon sa tawag ng Panginoon dahil sinasabi natin sa ating sarili, Lord, dito na lang po ako. May ministry naman po ako eh. Lord, ayaw ko po pumunta doon sa sinasabi mo dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. So, kailangan natin iwanan ang ating mga comfort zone. Yung mga kasiguruhan natin, yung kaginhawaan natin, kailangan natin iwanan. Si Abraham, kailangan niyang iiwan ang kanyang bayan, mga kalahi, pamilya ng kanyang ama. Iniwan niya ang kanyang comfort zone. Nandoon ang kanyang kabuhayan. Pinagpala siya ng Diyos ng maraming mga kabuhayan, mga hayop. So, kailangan iiwan ni Abraham ang kanyang comfort zone at dumayo sa isang bayan na pinapupuntahan ng Diyos sa kanya na hindi pa niya alam kung saan. Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, maaari nating iwanan ang ating mga comfort zone. Nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, sino dito ang mga anak ng Diyos? Sino dito ang mga Christian, mga Kristiyano na si Kristo ang nasa buhay nila? Bawat isa sa atin, tinatawag ng Diyos. Tutugon ba tayo? Handa ba natin iwanan ang ating mga comfort zone? Maraming hadlang ang kailangan nating iwanan. Si Abraham, kailangan niyang iwanan yung mga Diyos-Diyosan ng buwan na sinasamba ng Or at Haran kung saan doon sila nakatira. Kasi di ba sabi ko kanina, si Abraham ay ginawang pundasyon ng Diyos na maging pundasyon ng panibagong mga tao na magsasamba sa tunay na Diyos. So kailangan niyang iwanan yung mga kinikilalang Diyos-Diyosan ng kanilang lahi. Sa pamamagitan ni Abraham, nagsimula ang isang bagong lahi na mga taong sumasamba sa Diyos. Kasi di ba, pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng baha ang mga tao noong una dahil sobra-sobra na ang kanilang kasalanan. Sobra-sobra na ang kanilang kasalanan. Kailangan natin iiwan ang alinmang hadlang katulad ng masamang gawi. Mayroon tayong mga nakasanayan na ginagawa na hindi naman kapaki-pakinabang. Nais ng Diyos na iwanan natin ito. Mga di nakakatulong na ugnayan. Minsan, mayroon tayong mga kaugnayan sa ating kapwa na nagiging dahilan na tayo ay malayo sa Panginoon. Araw ng Sunday, alam natin na araw ng Panginoon. Pero dahil sa
sa mga nagyayaya sa atin, nag-aanyaya sa atin ng ibang mga schedule o mga lakad, minsan pinipili natin ang ating kapwa. Kailangan din natin iwanan kahit yung mga mabubuting bagay. Kapag tayo ay tinawag ng Diyos, kahit yung mga mabubuting bagay ay pwede nating iwanan, katulad ng ating kasalukuyang ministry. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, alam naman ng Panginoon na mayroon kang ministry, pero nais ng Diyos na sa pamamagitan mo ay mayroon siyang ibang plano para sa iyo. Pwede tayong tumanggi. Pwede tayong tumanggi upang magkaroon tayo ng sapat na oras at lakas maisakatuparan, maisagawa ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Pangalawang sangkap ng pagkatawag ng Diyos kay Abraham na pwede nating i-apply sa ating sariling pagkatawag ay nasa verse 1 pa rin. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Una, mayroong pinaiiwanan sa atin ng Diyos. Pangalawa, may pinapupuntahan siya na lugar. Kapag tinawag tayo ng Diyos, kailangan tayo pumunta sa isang lugar o gawin ang isang bagay. Maaring meron o walang pisikal na lugar, pero laging may kasakasama itong kaabalahan. Kapag tayo ay inutusan ng Diyos na pumunta sa isang lugar at doon ka titatawagin ng Panginoon, maraming kaabalahan, maraming nakakahadlang. Isipin natin kung gaano kahirap na ilipat ni Abram ang kanyang pamilya sa malayong lugar na hindi pa niya napupuntahan. Susunod ba tayo? Papupuntahin tayo ng Lord sa isang lugar na hindi natin alam. By faith, pwede natin gamitin ang ating pananampalataya na alam ni Lord ang kanyang ginagawa sa atin. Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban sa atin. Susunod kaya tayo. Isipin mo, nung mga panahong yon, hindi lang kalapit na barangay ang pupuntahan ni Abraham, kung hindi milya-milya malayo ang kanilang lalakarin. At hindi madali, kasi buong pamilya niya ang kanyang dadalhin. Maglalakad lang sila at ang kanyang mga kabuhayan, ang kanyang mga hayop na pinagpala siya ng Panginoon, mahirap na magiging kaabalahan ito sa gabal sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Para sa atin, maaaring mga hulugan ito ng mga kaabalahan din, katulad ng pag-aaral ng mga lugar kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Bagong kapitbahay, bagong pakikisamahan, mag-a-adjust tayo, dapat makita sa buhay natin ang Diyos. Maraming mga bagay ang nagiging hadlang or kaabalahan sa ating pagsunod sa Panginoon. Sa ating pagpunta sa isang lugar na pinapupuntahan sa atin ng Panginoon, walang suporta doon. Mag-isa ka pupunta at ang iyong pamilya. Walang suporta. Kadalasan ito ang nagiging dahilan na marami or iilan na mga gustong maglingkod sa Panginoon. Kapag walang suporta, hindi na tutugon, hindi na tutuloy. Si Abraham, wala siyang kamag-anak kasi pinaiwan nga ng Panginoon ang kanyang mga kamag-anak. Kahit kaibigan, wala. Kasi pupunta sila sa isang lugar na malayo
at hindi pa napupuntahan. Walang susuporta sa kanila doon. Tayo kaya? Tutugon ba tayo? Lord, okay na sana ako dito eh. Naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon eh. Lord, sila na lang. Wag na lang po ako, Panginoon. Lalo na, Panginoon, hindi ko alam kung sino ang tutulong sa akin doon. Nakikipag-bargain ba tayo sa Panginoon? Dapat hindi, di ba? Kung mahal natin ang Diyos, kung gusto natin na paglingkuran ang Panginoon, dapat ready tayo kahit walang support. Tanging ang Diyos ang suporta natin. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Siya ang nag-utos sa atin. Siya ang nagpapapunta sa atin. Siya ang tumawag sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Naalala ko lang yung aking magulang. Bagong graduate sila sa Cebu Bible School. Bagong kasal. Tinawag sila ng Diyos na mag-pioneer. Wala pa kami noon. Nakarating sila sa Tacloban. Nakarating sila sa Catbalogan. At dinala sila ng Panginoon sa Giwan, Eastern Samar. Walang suporta. Iniwan ang pamilya, mga kamag-anak, sumunod sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Hindi sila pinagkulang. Until now, ang gawain na itinayo ng Diyos sa Giwan Bethel Temple, yun ang pangalan ng church namin sa Giwan, Giwan Bethel Temple, ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Patuloy namin ito sinusuportahan ng aking mga kapatid. Kasi gusto namin, kahit wala yung magulang namin, nagpapatuloy ang gawain ng Diyos. Ang Diyos ang nagtayo nito. Ang Diyos ang magpapatuloy nito at gagamit siya ng tao upang mapagpatuloy ang kanyang gawain. Hindi man tayo sumunod, mayroon gagamitin ang Diyos sa atin. Patuloy na ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan, lalo na kung kalooban niya ang pagkatawag niya sa atin. Maaring mapaharap tayo sa isang sitwasyon, wala tayong maasahang suporta mula sa mga kamag-anak o mga kaibigan pagpunta natin sa lugar kung saan tayo tinawag ng Diyos. Pero tanging ang Diyos maaasahan mo na hindi kanya pagkukulangin. Susuportahan ka niya, lalo na ang ginagawa mo ay kalooban niya. Hindi kanya pagkukulangin. Hindi ipapahiya ng Diyos ang kanyang gawain. Hindi ipapahiya ng Diyos ang kanyang sarili. Kapag ang Diyos ay tumawag, kasama siya palagi sa pagtupad mo ng kanyang kalooban. Mayroong pagsasacrifice, sakripisyo. Alam nyo, nung time na ang aking mga magulang ay nag-pioneer, walang suporta, mahirap magtayo ng isang bagong church. Hamon yun. Hamon. Mahirap magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Pero kung ikaw ay tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang gagawa nito. Binigyan ng Panginoon ang mga magulang ko ng wisdom para yung mga gastusin namin, pamilya nila, at yung gawain ng Panginoon. Binigyan niya ng wisdom ang nanay ko na kumuha ng unit sa teaching. So, nag-teacher siya. Ito ang naging support sa pamilya namin at sa gawain ng Panginoon. Nagpatuloy sila.
kahit mayroong pagsasacrifice, may pagsasakripisyo. Ang Panginoong Hesus, di ba nag-sacrifice on the cross para sa atin? Kung mayroon tayong sabihin natin, mga extra na mga expenses na pwede namang hindi natin gawin yon. At mayroon tayong puso na maglingkod sa Panginoon, pwede naman natin i-save yun. Di ba? Bawasan yung mga expenses natin. Pwede maging paraan para tayo ay makatulong sa gawain ng Panginoon. Hindi pinagkulang ng Diyos ang aking mga magulang sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Wala na sila, umuwi na sa piling ng Panginoon. Pero ang gawain ay nagpapatuloy pa rin dahil ang Diyos ang nagtayo nito. Maaaring kailangan natin ang mga sakripisyo tulad ng mahigpit na sitwasyong pinansyal. Maaaring kailangan natin iwanan ang mga komportable nating mga pamumuhay. Walang pagkilala. Marami, hindi man natin sabihin, pero mayroon minsan natatago sa ating puso. Yung gusto nating kilalanin tayo. Pero sa lugar na pinapupuntahan ng Panginoon, walang pagkilala. Papayag ka ba? Walang pagkilala at mas mahirap na pagtatrabaho para maisagawa ang gawain ng Panginoon. Mag-i-effort ka. Buong lakas ang gagawin mo upang maitayo, makapagdala ka ng mga kaluluwa sa Panginoon. Pangatlong sangkap ng pagkatawag ni Abraham na pwede natin i-apply sa ating mga buhay ay yung direksyon ng Diyos. Huwag tayong lumakad. Huwag tayong umalis na hindi natin kasama ang direksyon ng Panginoon. Sabi sa verse 1 pa rin, ituturo ka sa'yo. Ituturo ko sa'yo, sabi ni Yahweh. Kapag tinawag tayo ng Diyos, tiyak na bibigyan niya tayo ng direksyon. Paano natin makukuha ito? Paano natin malalaman? Paano natin mararanasan? Paano natin makukuha ang direksyon ng Diyos sa atin? Kailangan natin mamuhay na kasama ang Diyos. Huwag mong suluhin, kasi ang Diyos ang nag-uutos sa atin. Ang Diyos ang tumatawag sa atin. Kailangan mamuhay tayo na kasama ang Diyos. Kailangan ni Abraham talagang maging malapit sa Diyos upang makatiyak kung saan siya dapat pumunta dahil ang buong sambahayan niya at mga hayop at pag-aari ay ililipat niya ng mahabang distansya. Kailangan ni Abraham ang direksyon ng Panginoon. Didiretso ba siya? Kakaliwa ba siya? Kakanan ba siya? O liliko? Kailangan ni Abraham kung saan siya pupunta. Kailangan ni Abraham ang direksyon ng Diyos sa ating pagsunod, sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Kailangan natin ang direksyon ng Panginoon. Kailangan may intensyon tayong mamuhay na kasakasama ang Diyos. Sa ating buhay ngayon, kasama ba natin ang Diyos? Sa ating mga pinagdadaanan, kasama ba natin ang Diyos? Sagana man tayo o nakakaranas tayo ng mga pagsubok, palagi ba natin kasama ang Diyos? Amen, di ba? Kasama natin palagi ang Panginoon. Kaya sa ating pagtugon, sa ating pagsunod, sa pagtawag ng Diyos sa atin, palagi natin isama ang Diyos sa ating mga buhay. Huwag natin ihuli.
Huwag natin i-last choice ang Panginoon. Bagkus siya talaga ang kasama natin bawat hakbang ng ating mga buhay. Maaring pakiramdam natin tayo naman ay qualified. Pwede nating sabihin sa ating sarili, qualified naman ako maglingkod sa Panginoon kahit walang direksyon ng Diyos. Nag-aral kaya ako sa AGSOM. Pwede mayroon tayong lihim sa ating mga puso na sasabihin natin sa ating sarili, kayang-kaya ko yan. Kahit wala yung direksyon ng Panginoon, mga kapatid, sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang Diyos. Kung hindi natin papansinin ang direksyon ng Diyos sa ating mga buhay, baka sa ibang way tayo mapunta at hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Kailangan natin na tayo ay, huwag natin isipin na tayo ay qualified, na hindi natin kasama ang Panginoon. Kasi kung ang ating iisipin na kailangan natin gawin ang ating alam, nakasalalay sa ating karunungan, sa ating dunong, na magtatagumpay ang gawain ng Diyos, baka ang gawain ng Panginoon ay madiskaril sa kanyang kalooban o mapahamak ang gawain ng Panginoon kung sarili mong dunong ang paiiralin mo, kung ang sarili mong gusto ang susundin mo. Kung hindi tayo matuto na sumunod sa direksyon ng Panginoon, baka ang gawain ng Panginoon na pinapagawa sa iyo ay mapahamak. Makukuha natin ang direksyon ng Panginoon sa ating paghihintay. Minsan, sa sobra nating confidence sa ating sarili, gusto nating magmadali. Gusto natin na ang ating mga kaparaanan ay gawin na natin. Ayaw nating maghintay. Ayaw na maghintay ng tao. Kadalasan, kailangan natin maghintay upang malaman natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Maaring naiinip tayo at gusto nating kumilos agad. Ang tagal naman ni Lord. Ano ba talaga ang gusto niya? Dapat matuto tayong maghintay. Ang pag-aantabay sa Diyos para sa kanyang direksyon at tamang panahon ay mahirap, pero dapat natin itong matutunan. Kailangan matuto tayong maghintay sa Panginoon. Ano ang kanyang direksyon? Ang sabi niya dito, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay maging pagpapala sa marami. Ang pang-apat po na sangkap ng pagkatawad ay ang misyon natin. Ano ba ang misyon natin? Kung ano ang dapat nating gawin o anong dapat na tayo ay maging kung kaya't tayo'y tinawag ng Diyos. Si Abraham, tinawag siya ng Panginoon upang maging pagpapala. Bago siya maging pagpapala, ang buhay niya muna ang gustong hubugin ng Diyos. Ang lahat ng tao sa daigdig ay pagpapalain sa pamamagitan mo, sabi ng Diyos kay Abraham. May mga particular na magagawain para sa bawat isa. Kapag tinawag tayo ng Diyos, ay pang matagalang gawain siyang ipinagagawa sa atin. Kapag tayo ay tinawag ng Diyos, pang matagalan na gawain. Huwag tayo susuko. Huwag tayo panghinaan ng loob dahil nais ng Diyos na ang kanyang gawain ay magtagumpay sa pamamagitan mo dahil sa kanyang
direksyon. Pero nais niya na tayo ay maging bago natin magagawa ito. Yan ang ating misyon. Halimbawa, nais ng VBAG na magkaroon ng daughter church. Sabihin na lang natin, ako ang maatasan. Na magpastor sa daughter church ng VBAG ng Valenzuela. Bago ako maging pastor, nais ng Diyos na ang buhay ko ay ayusin niya muna, hubugin niya muna. Kailangan, nais ng Panginoon na magiging mabuti akong huwaran. Paano ako makakadala ng mga kaluluwa sa Panginoon kung ang buhay ko ay lihis sa mga itinuturo? Nais ng Panginoon na hubugin muna tayo kung magiging sino tayo. Ano ba ang misyon ng Diyos kay Abraham? Maging pagpapala. Bago natin magawa ang misyon ng Paginoon, dapat sarili muna natin ang nais na hubugin ng Panginoon. Bago tayo makapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, dapat ang ating buhay ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Makikita sa ating mga buhay na binago tayo ng Panginoon. Kay Abraham, nais ng Diyos na magsimula siya ng bagong lahi ng mga taong sasamba sa Kanya, ang nag-iisang tunay na Diyos. Naging pundasyon si Abraham ng bagong sangkatauhan na sasamba sa tunay na Diyos. Yun ang misyon niya na pinagagawa ng Diyos sa Kanya. Kaya pinaiiwanan sa Kanya ang Kanyang bayan, pinapupunta siya sa lugar na hindi niya alam at kailangan niya ang direksyon ng Panginoon. At sa Kanyang misyon, nais ng Diyos na maging pagpapala si Abraham. Bago siya maging pagpapala, ang kanyang buhay muna ay pagpapalain ng Panginoon. Kapatid, nais ng Diyos na maging pagpapala ka. Nais ng Panginoon na maging pagpapala tayo. Nais ng Panginoon na ang ating mga buhay ay maging pagpapala. Siya ang magiging Diyos nila at sila ang Kanyang magiging bayan. Tuturuan niya silang mamuhay ng makakalugod sa Diyos. Sila ay magiging modelo ng ibang tao kung paano mamuhay. Yan ang misyon ni Abraham. Sa pamamagitan ng buhay ni Abraham, ang mga tao sa kanyang paligid ay makakakilala sa Panginoon. Lahat ng tao sa daigdig ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Ngunit bago mangyari yon, kailangan munang maging pagpapala si Abraham upang maging pagpapala sa marami. Ganon din sa atin. Ganon din sa atin, gusto ng Panginoon ng ating mga buhay ay maging pagpapala. Gusto ng Panginoon na sa ating mga tahanan, maging pagpapala tayo. Nais ng Panginoon na ikaw ang gamitin. Tayo habang sinisikap nating gawin kung ano ang tinawag sa atin ng Diyos na gawin, kailangan din natin maging isang pagpapala. Be a blessing. Maging pagpapala tayo. Kailangan nating hayaang baguhin ng Diyos ang ating uugali upang maging lalong higit na katulad ni Kristo, upang sino mang makaugnay natin ay maging pagpapala. Ang buhay natin dapat makita si Kristo. Makita yung pagbabago. Maging huwaran tayo, maging mabuti tayo na tagapagdala
sa mga salita ng Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng pagkaunawa na tayo ay tunay na tinawag ng Panginoon. Bakit mahalaga na kailangan natin malaman ang kahalagahan na tayo ay tinawag ng Diyos? Upang magkaroon ka ng mainit na pagpupursige na maisagawa ang misyon. Kapag alam natin na tayo ay tinawag ng Diyos, magkakaroon tayo ng mainit na pagpupursige na ang gawain ng Panginoon, ang pinapagawa ng Diyos sa atin ay maisakatuparan. Kailangan natin maunawaan ang ating pagkatawag, ang kahalagahan nito upang mapagtagumpayan natin ang mga puna. Hindi lahat ng mga tao ay natutuwa sa ating ginagawa. Hindi lahat na tao ay tinatanggap ang ating pag-share sa kanila. Kapag alam natin na tayo ay tinawag ng Diyos, magkakaroon tayo ng papagtagumpayan natin yung mga puna, pag-atake, mga kabiguan, mga sakit sa damdamin, mga kapaguran, mapapagtagumpayan natin ito kapag alam natin na ang Diyos ang siyang tumatawag sa atin. Kapag alam natin na tayo ay tunay na tinawag ng Panginoon. Magiging masaya pa rin tayo sa gitna ng hamon at stress sa ating mga paglilingkod sa Panginoon kapag alam natin na ang Diyos ang tumawag sa atin. Ano ang naging tugon ni Abraham sa pagkatawag ng Diyos sa kanya? Sa verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran ng siya'y 75 taon. Kapag tinawag tayo ng Diyos at hindi tayo tumugon, ang ating mga buhay ay magiging walang kabuluhan, walang saysay. Kapag ayaw natin tumugon sa tawag ng Panginoon, parang sinasabi natin na hindi natin priority ang Diyos sa ating mga buhay. Depende sa ating pagtugon kung sino si Kristo sa buhay natin. Ngunit kapag tayo'y tumugon, mangyayari ang mga sumusunod. Si Abraham sumunod. Umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Hindi nakipag-bargain si Abraham. Hindi siya nangatwiran sa Panginoon. Hindi niya sinabi, Lord, pinagpapala mo naman ako dito sa bayang ito. Bakit mo ako papupuntahin sa lugar na hindi ko pa alam, hindi ko pa napupuntahan? At ang hirap kaya, Lord, na magpalipat-lipat. Hindi siya nakipag-bargain. Bagkos, umalis siya kaagad. Tumugon siya kaagad. Tayo kapatid, kapag mayroong pinapagawa ang Diyos sa atin, kapag mayroong hamon na tayo ay maglingkod, tumutugon ba tayo kaagad? O nagdadalawang isip tayo? O tumitingin tayo sa iba kung sila ay tutugon ba bago tayo tumugon? O mayroon kang pagnanais sa iyong sarili? Ang bawat isa sa atin, kailangan natin ang pagtugon sa tawag ng Panginoon. Ayon sa utos ng Panginoon, umalis si Abraham at dumating sa Kanaan. Sa kanyang pagsunod, ipinahayag niya na ang Diyos ay pinaka-importante sa kanyang buhay. Importante ba ang Diyos sa buhay mo? Dapat, pag tinawag tayo ng Diyos, tumugon tayo kaagad. Kasi ito ang nagpapakita. Ito ang nagpapatunay na ang Diyos ay importante sa ating buhay. Paano natin ipinapakita ang ating katapatan sa Diyos? Paano? Kapag Sunday,
Saturday pa lang, nananabik ka ba? Nananabik ka ba, Lord, bukas, sasamba po ako, Panginoon? Nananabik ka ba, kapatid? Or nakatingin ka sa mga problema sa paligid mo? Nagpapakita lang na importante ang Diyos sa atin. Ipinapakita natin ang ating katapatan sa Panginoon kapag atin siyang inuuna sa ating mga buhay. Sa ating pagtugon sa Panginoon, sa ating pagsunod, mayroong kumpirmasyon ang Diyos na tayo nga ay tinawag. Sabi niya sa verse 7, ibibigay ko sa lahi mo ang lupaing ito. Bago tinawag ng Diyos si Abraham, wala siyang binabanggit na ibibigay sa kanya. Pero sumunod si Abraham. Kasi ipinapakita ni Abraham kung gaano kaimportante ang Diyos sa kanyang buhay. Nang sumunod si Abraham, may kumpirmasyon na mayroong ibibigay na karagdagang pangako ang Diyos sa atin. Panibagong blessing. Panibagong pangako. Noong tinawag ng Diyos si Abraham, wala siyang sinabi sa kanya tungkol sa lupa. Basta tinawag siya ng Panginoon, agad-agad sumunod si Abraham. Pagkatapos lamang ng pagtugon, pagpunta at pagdating ni Abraham, ibinigay niya ang karagdagang pangako. Kapatid, hindi tayo inuutusan o tinatawag ng Diyos na hindi tayo pinagpapala. Araw-araw pinagpapala tayo at kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, may karagdagang pangako ang Diyos na blessing sa bawat isa sa atin. Ito ay nagpapatunay, ito ay kumpirmasyon na ikaw nga ay tinawag ng Diyos at ito ay nagpapakita na ang Lord ay natutuwa sa pagsunod mo. Confirmation mula sa Diyos. Natutuwa, nasisiyahan ang Panginoon sa tugon mo na pagsunod. Mayroon siyang karagdagang pangako, blessing sa iyo. Madalas binibigyan tayo ng Diyos ng mga karagdagang pangako kapag tumugon tayo sa kanyang pagtawag. Nagsisilbi itong confirmation, kumpirmasyon na ikaw at ako ay tinawag nga ng Panginoon. Makikita natin kung paano pinaunlad ng Diyos si Abraham at kung paano nagkaroon siya ng impluwensya sa tao. Mayroon bang mga tao nakakilala sa Panginoon dahil sa ating impluwensya? Dahil sa ating mga buhay? Mayroon bang mga kaluluwa na nakakilala na ilapit sa Panginoon dahil sa ating mga buhay? Dapat mayroong resulta ang ating pagsunod sa Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Mayroon bang pagbabago nangyari sa buhay ng ibang tao dahil sa atin, mga tao sa ating paligid, sa ating pamilya? Yung mga tao ba sa loob ng ating tahanan, nagiging blessing ba tayo? Nagkakaroon ba sila ng desire, hangarin, na makilala ang Diyos dahil nakikita nila sa buhay natin si Kristo? May mga kaluluwa ba tayong nadala sa Panginoon sa ating mga trabaho, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan? Mayroon bang
nakakilala sa Diyos dahil sa buhay mo? Naging mabuti ka bang impluwensya? Sa mga espesyal na sitwasyon, maaring matagalan bago may makita na resulta. Huwag tayo ma-discourage. Kapag sa ating pagsunod sa Panginoon at hindi natin kaagad nakikita ang resulta, huwag tayo ma-discourage. Magpatuloy lang tayo. Alam nyo, nahubog ako sa pag-share ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng araw-araw kong pag-share sa aking trabaho. Yun ang pinaka-training ground ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity. Hindi lahat na kumpanya mayroong devotion araw-araw. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit nakukuha ko yung oras para sa trabaho, nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Alam ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Maging pagpapala, maging magandang impluwensya. Hindi ko man makita kaagad ang resulta ng pagbabago ng buhay ng tao dahil hindi naman yun ang aking tungkulin. Ang Diyos ang nakakaalam sa tamang panahon ng kanyang pagkilos. Pero alam nyo, nai-encourage ako kapag nakikita ko yung mga tao na nagbago ang kanilang buhay dahil sa pagsunod ko sa utos ng Diyos. Dati hiyang-hiya ako. Walang nakakakilala sa akin sa opisina na Kristiyano ako. Ikinahihiya ko ang Diyos. Pero salamat na lang, binago ng Diyos ang buhay ko. Binago ng Diyos ang pagnanais ng puso ko. Kapag may desire tayo, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang kikilos. Nais ng Panginoon na siya ay makita sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na tayo ay maging blessing. Pero sa ibang sitwasyon naman, ang mga nakikita nating resulta ay nagiging kumpirmasyon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Patuloy na pakikipamuhay sa Diyos. Si Abraham ay patuloy na nakipamuhay na kasama ang Diyos. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon at sumamba siya. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag natin aalisin. Huwag tayo ma-focus doon sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Kailangan mayroon tayong personal na pakikipagniig sa Diyos. Si Abraham hindi naaalis sa kanya na sambahin ang Panginoon. Nagtatayo siya ng altar. Minsan dinadahilan natin, Lord, busy ako sa gawain mo. Kaya, Lord, patawarin mo ako na hindi kita nabigyan ng oras at panahon. Dapat hindi ganon, kapatid. Pagising pa lang natin sa umaga, pagtulog natin sa gabi, alam nyo, ang prayer ko, Lord, gisingin mo ako bukas. Gisingin mo ako pag tumunog ang alarm. Nais ko maranasan ang presence mo. Kapag dinesire natin, ibinibigay ng Diyos, ibinibigay ng Panginoon sa atin kapag hinahangad natin, lalo na kung hinahanap natin ang presensya ng Panginoon. Hindi sapat na pumunta si Abraham sa Kanaan. Kailangan niyang magpatuloy na mamuhay na kasama ang Diyos. Paulit-ulit tinawag ni Abraham at sinamba ang Panginoon. Kapatid, gaano mo kadalas sinasamba ang Diyos? Gaano kadalas na hinahanap mo ang kanyang presensya?
Nawa, hindi lang tuwing Sunday. Nawa, hindi lang kapag mayroon tayong kailangan. Nawa, hindi lang kapag tayo ay nakakaranas ng bagyo sa buhay. Sa lahat na oras, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, palagi nating sambahin ang Panginoon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Malapit ba ako sa Panginoon? Ikaw ang nakakaalam nun. At ang Diyos. Malapit ba ako sa Panginoon? Regular ba akong may panahon sa aking pananalangin? Gaano kakadalas nakikipag-usap sa Panginoon? Mayroon ba akong panahon o pagpagbulay-bulayan ang kanya mga salita? Gaano mo kadalas binabasa ang love letter ng Lord sa iyo? Alam mo ba ang mga pangako ng Panginoon na pwede mong hugutin kapag ito ay kailangan natin? Masasabi ko bang patuloy akong namumuhay sa sentro ng kalooban ng Diyos? Inaalam ba natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? At alam ba natin kung ito ba ang kalooban ng Diyos? Nasa sentro ba tayo ng kalooban ng Panginoon? Sa aking pagtatrabaho, ginagawa ko ba kung ano ang nais ng Panginoon na gawin ko? Sa ating mga workplace, nakikita ba sa ating mga buhay si Kristo? Nagiging pagpapala ba tayo sa ating mga workplace? Natutuwa ba yung kumpanya natin na ikaw ay kanilang empleyado dahil naging blessing ka sa kumpanya? Nakikita sa buhay mo si Kristo? Or gumagawa ba ako ng sarili kong kaharian sa trabaho na itinataas ko ang aking sarili? Nagkakaroon ako ng yabang pagmamataas? Dapat hindi. Isang karangalan, isang pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Kapag nagtatagumpay tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, dapat huwag natin angkinin ang glory na para sa Diyos. Dapat ibalik natin ito dahil ginawa lang tayong kasangkapan ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maging blessing tayo. Sa aking pagtatapos, ang ating Diyos ay buhay. Siya ang tumawag sa atin. Tumugon tayo sa pagtawag niya ng buong puso at mamuhay tayong lagi siyang kasakasama sapagkat nais ng Diyos na malugod sa buhay natin. Kapatid, nais ng Panginoon na maging blessing ka. Huwag tayong lumayo sa atin munang pamilya. Ang pamilya mo ba? Ang pamilya ba natin ay nakakilala na sa Panginoon? Hindi wag na nating gayahin si Abraham kasi iba ang pagkatawag sa kanya. Sa bawat isa sa atin, kapag tayo ay mga anak ng Diyos, bawat isa sa atin ay tinatawag ng Panginoon. Ano ang tugon natin sa ating mga tahanan? Kung ikaw ay anak ng Diyos, simulan mo ang gawain sa iyong tahanan. Mayroon tayong misyon. Makibahagi tayo. Maging pastor tayo sa ating mga tahanan. Paglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga tahanan. Buksan natin. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Hindi yung ibang tao. Ikaw ang nandoon sa loob ng tahanan mo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos na maging blessing, pagpapala. Sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay,
sa ating mga barangays, sa ating mga work, sa ating mga trabaho. Nais ng Panginoon na maging blessing ka. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging pagpapala. Ang tanong, tutugon ba tayo? Tutugon ba tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin tulad ng pagtugon ni Abraham? Nawa ang bawat isa ay nahamon sa umaga pong ito. Nais ng Panginoon na maging blessing ka, maging pagpapala ka sa mga taong nasa paligid natin. Pagpalain po ang bawat isa. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa iyong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami Panginoon na magkaroon kami Panginoon ng pagnanais Lord God na masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay. Katulad ni Abraham Panginoon, iniwan niya Panginoon ang kanyang bayan, pumunta siya sa lugar na itinuturo mo Panginoon. At kasama niya, Panginoon, ang iyong direksyon, Lord God, kung paano niya, Panginoon, ipapagtagumpayin ang gawain mo. Salamat, Lord God, mayroon kang misyon sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, maging kabahagi, Panginoon, upang umunlad, Panginoon, ang iyong mga gawain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso, Lord God, na bukas, Panginoon, upang magamit kami, Panginoon, sa iyong ubasan. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging importante ka sa aming mga buhay, Lord God. Tulungan mo kami na maging matapat kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais, Panginoon, na maging pagpapala kami, maging blessing, Panginoon, dahil sa aming pagsunod at pagtugon sa iyong pagkatawag. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming mga tahanan, Panginoon, maging pangunguna kami, Panginoon, upang ang aming buong tahanan, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po ang aming patuloy na pagsunod sa iyo, sa patuloy naming pagtugon sa kalooban mo. Ibinabalik po namin, Lord God, ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian at karangalan na sa iyo lamang ay nararapat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.